Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Saan mang lugar kayo naroroon ngayon, sa Maynila man, probinsya, abroad, o kahit nasa biyahe lang pauwi, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig sa iisang kwento ng buhay, hirap at pag-asa. Madaling araw pa lang ay gising na si Marispela Vergara o mas kilala ng lahat sa pangalang Tisay. Hindi dahil mahimbing ang tulog niya at kusa siyang nagising, kung hindi dahil sanay na ang katawan niyang bumangon bago pa man sumikit ang araw. Sa isang maliit at luma ng inuupahang silid sa Pasig, agad niyang hinanap sa dilim ang lumang alarm clock na halos kupas na ang numero. 4:00 pa lamang ng umaga. Mahina niyang ibinaba ang alarm upang hindi magising agad ang nakababata niyang kapatid na si Junver at ang matanda nilang lolang si Salve. Ngunit gaya ng dati, pagkabangon pa lamang niya ay narinig na rin niya ang mahinang pag-ubo ng matanda mula sa sulok. "Lola, wag na po kayong bumangon," bulong ni Tisay habang sinisindihan ng maliit na ilaw. "Ako na po ang bahala sa lugaw." "Anak," mahinang tugon ni Lola Salve, "maaga ka na naman. Hindi pa pwedeng magpahinga ka naman kahit isang araw?" Napangiti si Tisay pero halatang may pagod sa mukha. "Kapag yumaman na tayo, Lola, saka ko babawi ng tulog." Iyon ang klase ng biro na palagi niyang ginagamit. Magaan pakinggan pero mabigat ang laman. Dahil sa totoo lang, ilang taon nang umiikot ang buhay niya sa parehong ruta. Bahay, biyahe, trabaho, uwi, bayarin, at pag-aalaga sa pamilya. Habang kumukulo ang lugaw sa maliit nilang kalan, inayos niya ang lumang uniforme niyang kulay abo. Ilang ulit na iyong tinahi sa tagiliran. Maingat niyang pinlansya iyon kagagi gamit ang lumang plancha na kailangang bantayan dahil minsan ay biglang umiinit ng sobra. Ayaw niyang pumasok na mukhang gusgusin kahit janitress lang siya sa paningin ng iba. Sa ibabaw ng lumang kahon na nagsisilbi nilang lamesa, naroon ang framed photo ng namayapang niyang ina na si Nerissa. Bata pa si Tisay nang nawala ito, pero malinaw pa rin sa alaala niya ang kamay nitong magaspang sa kakatupi ng tela, ang tahimik nitong pagngiti, at ang kakaibang lungkot sa mga mata kapag inaakala nitong walang nakakakita. Huminto si Tisay sa harap ng larawan at hinaplos iyon. "Nay, bantayan niyo po kami," mahina niyang sabi. "Makakapagtapos din si Junver. Mapapagamot ko rin si Lola. Hindi ako susuko." Paglabas niya ng bahay, madilim pa ang kalsada. May ilang karinderyang nagbubukas pa lang, mga tricycle driver na inaantok pang naghihintay ng pasahero at mga kapwa manggagawang kagaya niyang nagsisimula pa lang sa laban ng araw. Mahaba ang biyahe papuntang Virelax Holdings, isang napakalaking kumpanya sa Ortigas na pagmamay-ari na kilalang bilyonaryong CEO na si Crisanto Vallejo. Para kay Tisay, parang ibang mundo ang gusaling iyon. Salamin ng dingding, malamig ang aircon, makintabang sahig, at lahat ng tao ay laging nagmamadali na parabang bawat segundo ay katumbas ng malaking pera. Sa ganitong lugar siya nagtatrabaho bilang janitress sa ilalim ng kontrata ng third-party agency. Ibig sabihin, kahit araw-araw siyang nakikita sa gusali, para sa karamihan ay para lang siyang anino na dumaraan. Sa pasok niya sa service entrance, sinalubong agad siya ng guard na si Bogs Malihan, isang lalaking may matutunong pangangatawan pero mabait ang boses. "O, Tisay, ang aga mo na naman, parang hindi ka na umuuwi," sabi Bogs habang sinusulat ang oras ng pagpasok niya sa logbook. "Kung pwede lang dito na lang matulog para tipid pamasahe," sagot niya na may mahinang tawa. "Hoy, wag kang birong ng biro. Kumain ka na ba?" "Oo naman." Tinignan siya ni Bogs at napailing. Kapag sinabi mong oo, ibig sabihin niyan tinapay lang yan o kape. "May lugaw akong kinain," depensa niya. "Ah, lugaw, social." Pareho silang napangiti. Isa si Bogs sa ilang tao sa gusali na hindi siya tinitignan mula ulo hanggang paa. Hindi ito sobrang madaldal pero marunong makiramdam. Sa pantry area naman, nadatnan niya si Elenita Rosauro, ang masayahing pantry staff na mahilig magkwento pero mabuti ang puso. Nag-aayos na ito ng mga tasa at kape para sa mga manager. "Tisay," tawag ni Elenita. "May tinabi akong pandesal sa'yo, mainit pa."
Ate Elenita, wag na po. Baka hanapin ng iba. Hay nako, ano naman kung hanapin? Hindi naman sila mamamatay kung kulang ng 2 pandesal. Ikaw nga itong nagtatrabaho ng doble. Tinanggap iyon ni Tisay ng may pasasalamat. Maraming salamat po. Kamusta si lola mo? Ganun pa rin po, inuubos sa gabi. Baka dalhin ko po ulit sa center pag may sweldo na. Pagdasal natin yan, malumanay na sabi ni Elenita. At saka si Junver, huwag mong pababayaan sa pag-aaral, matalino yung batang yon. Minsan nga po nahihiya ako sa kanya. Sabi niya gusto raw niya maging architect para maipagawa niya kami ng totoong bahay. Bakit ka mahihiya? Dapat ipagmalaki mo. Hindi lahat ng batang mahirap nangangarap pa. Ngumiti si Tisay, pero sa likod noon ay may bigat. Alam niyang malaki ang pangarap ng kapatid niya, pero alam din niyang napakamahal mangarap kapag gipit ka. Pagsapit ng 12:00 ng umaga, nagsimula na ang pagdagsa ng mga empleyado sa executive floors. Doon pinakamahirap maglinis, hindi dahil makalat, kundi dahil naroroon ang mga taong pinakamabilis manlait. Isa na roon ang HR supervisor na si Luz Viminda Bascos. Tisay! Matinis nitong tawag nang mapansing may isang bahagyang marka ng sapatos sa hallway. Ano ba naman to? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na dapat kita ang refleksyon ng ilaw sa sahig? Pasensya na po ma'am, babalikan ko po agad. Hindi dapat binabalikan, dapat nakita mo na agad. Kaya hindi umaayos ang serbisyo rito dahil may mga taong kulang sa diskarte. Narinig iyon ng ilang empleyado at napatingin. Yumuko lang si Tisay. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Ang mahirap sa paninita ni Luz Viminda, hindi lang trabaho ang tinatamaan, kundi pagkatao. Maya-maya pa, dumating naman ang executive assistant na si Kier Aldama, suot ang mamahaling relo at pabangong amoy kahoy. Uy, pakiayos naman ng trash bin sa conference room. May meeting si Sir Crisanto mamaya. At pakibilisan na, hindi pwedeng mukhang service area ang executive floor. Opo sir, mahinaong sagot ni Tisay. Habang naglalakad palayo si Kier, narinig pa niya itong bumulong sa isang kasamahang babae. Kaya dapat hiwalay talaga ang staff, nakakasira ng ambience. Masakit iyon, pero nilunok na lang niya. Sa bawat araw na pumapasok siya sa Viralux, para bang may mga salitang kailangang ibaon sa dibdib dahil walang espasyo para sa damdamin ng isang janitress. Pagsapit ng tanghali, bahagyang humupa ang trabaho. Naupo siya saglit sa utility area kasama ang utility boy na si Peping Haro, isang bitanang palangiti pero sobrang payat dahil halos sa trabaho na rin lumaki. Ate Tisay, sabi ni Peping habang umiinom ng tubig. May project daw sa school si Bunso. Baka mag-absent na naman ako bukas para samahan ko. Ilang taon na kapatid mo? 10 lang, wala kasing maghatid. Tahimik sandali si Tisay bago sumalita. Mahalaga yan, samahan mo. Hindi naman lahat ng bata may kapamiyang handang magsakripisyo. Napatingin si Peping sa kanya. Ate ka, kailan ka huling may sumama sa'yo? Ngumiti siya, ngulit hindi agad nakasagot. Matagal na pala noong may sumasalo sa kanya. Simula nang nawala ang ina niya, siya na ang sumalo sa lahat. Bandang hapon, nagsimula ang isang mahalagang board meeting sa pinakamataas na floor ng gusali. Kahit walang direktang kinalaman si Tisay sa mga taong naroroon, ramdam niya ang tensyon sa paligid. Mas maraming guard, mas mahigpit ang galaw, at paulit-ulit ang bilin na siguraduhing malinis ang bawat sulok. Sa isang maikling sandali habang nagwawalis siya malapit sa grand lobby, napatingin siya sa nakasabit na lumang charity photo sa dingding. Marami ng beses niya iyong nadaanan, pero ewan niya kung bakit sa araw na yun ay tila may humila sa tingin niya. Nasa larawan si Don Severino Vallejo, ang yumayang ama ni Crisanto, kasama ang ilang empleyado at partner sa charity event maraming taon na ang nakalipas. At doon sa pinakagilid ay may isang babae. Hindi malinaw ang mukha dahil luma ang kuha, pero sapat para mapahinto si Tisay. Kamukha ito ng ina niya. Hindi lang basta hawig, may kung anong pamilyar sa pagkatayo, sa hugis ng panga, at sa paraan ng bahagyang ngiti. Bakit? Bulong niya sa sarili. Hoy, Tisay! Napalingon siya. Si Luz Viminda na naman.
Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka binabayaran para tumunganga sa picture frame. Pasensya na po, ma'am. Akala ko lang po kasi. Akala mo ano? Na magiging bahagi ka ng pamilyang may-ari dahil tumingin ka sa lumang retrato? Matalim ang tingin nito. Magtrabaho ka na nga. Tahimik na lumayo si Tisay, pero hindi na naalis sa isip niya ang nakita. Buong hapon, habang nagpupunas siya ng salamin, nagtatapon ng basura at naglilinis ng sahig, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mukha sa larawan. Naalala rin niya tuloy ang ilang lumang gamit ng ina niyang nakatago pa sa bahay. Isang kahon ng mga sinulid, lumang damit, at ilang papel na hindi niya kailanman binuksan dahil ayaw niyang guluhin ang alaala ng namatay. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang nag-aaral si Juniver sa sahig habang si Lola Salve ay nakahiga, nakatakip ang manipis na kumot. "Ate, may assignment ako sa geometry," sabi ni Juniver. "Kailangan ko raw ng kartonina sa Lunes." "Titingnan natin sa sweldo," sagot ni Tisay habang inaalis ang sapatos. "Kung kulang, gagawan natin ng paraan." "Lola," mahinang tawag ni Lola Salve. "Parang wala ka sa sarili. May problema ba sa trabaho?" Umupo siya sa tabi ng matanda at marahang huminga. "Lola, si nanay ba? May nakwento ba siya noon tungkol sa pinagtatrabahuhan niya o sa mga taong nakilala niya?" Biglang natahimik ang matanda. Hindi ito agad sumagot. "Bakit mo na itanong?" "Wala po. May nakita lang ako kanina. Parang may koneksyon si nanay sa kumpanyang pinapasukan ko." Napikit si Lola Salve na para bang may matagal ng alaala na ayaw nang gisingin. "Anak," mahina nitong sabi, "ang nanay mo, marami siyang hindi ikinuwento kahit sa akin. Pero isang bagay ang sigurado ako. May sakit siyang dinadala sa loob noon. At kahit hirap na hirap siya, pinili niyang manahimik." "Bakit po?" "Siguro para protektahan ka." Napayuko si Tisay. Mas lalong bumigat ang dibdib niya. Sa buong buhay niya, sanay siyang isipin na simple lang ang nakaraan nila. Mahirap, tahimik, at walang ibang sangkot kundi sila-sila lang. Pero sa isang iglap, parang may pinto sa nakaraan na bahagyang bumukas. At hindi pa niya alam na ang maliit na pagdududang iyon ang magsisimulang umuga sa buo niyang pagkatao. Kinagabihan, bago siya matulog, muli niyang tinignan ang larawan ng kanyang ina. "Nay," bulong niya, "sino ka ba talaga bago ka naging nanay ko?" Sa labas ng bintana, patuloy ang ingay ng lungsod. May tumatawid na sasakyan, may tahol ng aso sa malayo, at may alingaw-ngaw ng buhay na hindi tumitigil. Ngulit sa munting kwartong iyon, may isang janitress na unang beses nakaramdam na baka ang nakaraan ng pamilya nila ay hindi kasing simple ng buong buhay niyang pinaniniwalaan. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang kamustahin ang bawat isa sa inyo. Habang patuloy nating sinusundan ang buhay ni Tisay, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na sa inyo ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar, may mga pusong sabay-sabay na nakikidama sa isang kwentong puno ng hirap, hiwaga at pag-asa. Hindi agad nakatulog si Tisay ng gabing iyon. Matapos ang pag-uusap nila ni Lola Salve tungkol sa ina niyang si Nerissa, pakiramdam niya ay parang may kung anong lumutang mula sa pinakailalim ng kanilang tahimik na buhay. Habang nakahiga siya sa manipis nilang banig, nakatitig sa lumang kisami na bahagyang may bitak, paulit-ulit sa isip niya ang charity photo sa lobby ng Virilux Holdings. Ang babaeng nasa gilid ng retrato, ang hugis ng mukha, ang tindig, ang ngiting halos hindi buo, tila ba hindi na simpleng pagkakahawig lamang. Parang si nanay talaga. "Nay, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Mahinang bulong niya sa dilim na parang naroon pa rin ang kanyang ina at kayang sumagot anumang sandali. Sa kabilang sulok ng silid, narinig niyang napahikbi sa ubo si Lola Salve. Kaagad siyang bumangon, nagpainit ng tubig at nilagyan ito ng kaunting asin, ang lumang paraan na kinasanayan na nilang pampaluwag ng dibdib ng matanda kapag wala pang pambili ng gamot.
Ako na po, Lola. Sabi niya habang inaalalayan itong makaupo. Dahan-dahan lang. Tiningnan siya ng matanda. Hindi ka pa rin natutulog. Hindi sumagot si Tisay agad. Maya-maya, umupo siya sa tabi ng lola niya. Lola, may naaalala po ba kayong pangalan, kaibigan ni nanay, o lugar kung saan siya nagtrabaho? Napabuntong hininga si Lola Salve. Anak, marami akong gustong maalala para sa'yo. Pero ang totoo, kapag tinatanong ko noon ng nanay mo tungkol sa nakaraan niya, madalas niyang sabihing tapos na raw ang lahat, na ang mahalaga raw ay ikaw. Pero parang may tinatago po siya. Meron. Mahina ngunit tiyak na sagot ng matanda. At ramdam kong mabigat iyon, pero hindi siya babaeng palakwento. Mas pinili niyang manahimik kesa makasakit pa ng iba. Napayuko si Tisay. Sa buong buhay niya, ang ina niya ay isang simpleng alaala lamang sa isip ng karamihan. Isang mapagtiis na mananahi, isang tahimik na byuda sa tingin ng mga kapitbahay, isang babaeng maagang kinuha ng sakit at pagod. Pero kung may koneksyon nga ito sa pamilyang Baleho, bakit walang sino man ang nagsabi? At bakit tila takot ang bawat alaala sa mismong katotohanan? Kinabukasan, mas mabigat sa dati ang mga paa ni Tisay habang bumabiyahe siya papuntang Ortigas. Maging si Junver ay napansin ng pananahimik niya bago siya umalis. Ate, okay ka lang ba? Tanong ng binatilyo habang inaayos ang gamit sa eskwela. Oo naman, pilit niyang ngiti. Marami lang iniisip sa trabaho. Kapag may nangaapi sa'yo, sabihin mo sa akin. Napatawa siya ng bahagya. Ikaw pa talaga ang aaway, payatot ka. Hindi bali ng payat, basta hindi kita pababayaan. Napahaplo si Tisay sa buhok ng kapatid. Sa murang edad ni Junver, naroon na agad ang kagustuhan nitong maging sandalan. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo siyang tumitibay araw-araw. Pagdating sa Verlax, hindi pa man siya nakakapasok ng maayos, ay agad na siyang sinalubong ni Bogs Malihan sa service entrance. Oh, parang hindi ka pinatulog ng mundo sabi ng gwardya habang sinisilip ang mukha niya. Halata ba? Sa eyebags mo pa lang, oo na. Kumain ka ba? Oo. Sinungaling. Bahagya siyang napangiti. Pandesal lang. Umiling si Bogs. Mamaya, dumaan ka sa pantry. Sabi ni Ete Elenita may tinira raw siyang sopas. Bogs, hindi ka ba napapagod maging mabait? Hindi, pero napapagod ako kapag pinipilit mong okay ka kahit hindi. Hindi na siya nakasagot. Umalis na siya papasok, ngunit dala niya ang init ng simpleng pag-aalala na bihira niyang makuha sa iba. Maaga ng abala ang buong gusali dahil sa isa na namang sunod-sunod na meeting sa executive floor. Naroon din ang mga matataray na laging nagmamadali, laging hawak na tablet o folder at laging parang may hinahabol na milyones kada hakbang. Ganun ang mundo sa itaas, malamig, makintab, at tila walang puwang sa mga kagaya niyang nasa layayam lamang ng kumpanya. Pagdating niya sa pantry upang kunin ang ining supplies, sinalubong siya ni Elenita. Heto, mainit pa. Sabi nito sabay abot ng maliit na lalagyan ng sopas. Huwag kang tumanggi. Salamat po ate. Tisay, biglang bumaba ang boses ni Elenita. Mag-iingat ka raw ngayon sa taas. Nasa mood na naman si Ma'am Luz Viminda. Kagabi raw, napagalitan ng management dahil sa reklamo ng recruitment team. Parang kasalanan ko na naman yun mamaya. Huwag mong dibbibin. Ang problema sa mga taong galing sa mataas, akala nila kapag may mas mababa sa kanila, pwede na nilang apakan. Bit-bit ang mop, basahan at cleaning caddy, nagtungo si Tisay sa executive floor. Tahimik ang hallway sa umpisa, ngunit ramdamang tensyon. May darating na malaking investor kaya doble ang paghahanda. Bandang hapon, nagsimula ang closed-door board meeting sa private lounge and conference wing. Isa-isa nang nagsipasukan ng mga direktor, legal team at mga assistant. Naaninag pa ni Tisay si Kier Aldama na abalang may kausap sa phone habang si Luz Viminda ay nagsusungit sa isang admin staff dahil sa maling font size sa presentation printout.
Hindi naman niya balak makialam. Tulad ng dati, trabaho lang. Punasan ng salamin, linisin ang hallway, tiyaking walang kalat sa lounge pagkatapos gamitin ng mga executive. Lumipas ang halos 1 oras. Isa-isa nang nagsilabasa ng ilang tao sa meeting room at may ilang dokumentong dali-daling dala ng mga assistant. Maya-maya, ipinag-utos sa kanya ni Kier na pumasok sa private lounge upang linisin ang gilid ng sofa area at kunin ang naiwan na water bottle. "Bilisan mo!" sabi ni Kier. Babalik si Sir Crisanto rito maya-maya. Opo, sir. Tahimik na pumasok si Tisay sa lounge. Mas malamig roon kesa ibang bahagi ng gusali. Amoy mamahaling leather at kape. Maayos naman ang paligid, maliban sa ilang baso at papel na naiwan sa side table. Nag-umpisa siyang magligpit ng mabilis, sabay iwas na makasagi ng anuman. Pagyuko niya sa tabi ng mahabang sofa, may napansin siyang kung anong itim na bahagyang nakasilid sa ilalim ng mesa. Isa itong wallet. Napakunot ang noon niya. Kinuha niya iyon at agad niyang naramdaman sa haplos pa lang na mahalang gamit. Makapal ang material, malinis ang tahi at may maliit na embossed initials sa gilid. CV. Parang natigil ang paligid sa loob ng ilang segundo. Kay Sir Crisanto ito, bulong niya sa sarili. Balak niya sanang dalhin agad sa front desk ng executive floor, ngulit nang nahawakan niya ang wallet, bahagya iyong bumuka. Hindi niya intensyong silipin ang laman, ngunit may isang maliik na larawan na bahagyang nakausli sa transparent slot sa loob. At doon siya nanlamig. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang batok. Nanginginig ang mga daliri niyang hinila ng bahagya ang wallet upang makita ng buo ang retrato. Isang lumang litrato ng isang babae. Ngumiti itong bahagya sa kamera, suot ang simpleng bestida, mahinhin ang tindig, ngunit may malungkot na lambing sa mga mata. Si Nerissa, ang kanyang ina. Napaatras si Tisay at napahawak sa gilid ng mesa para hindi matumba. Parang nag-uumapaw ang tibok ng puso niya sa tenga niya mismo. Ilang beses siyang napakurap, baka sakaling namamalikmata lang siya. Ngulit hindi. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi maaari. Paos niyang bulong. Nagsimulang dumagsa sa isip niya ang mga alaalang matagal nang nakabaon. Ang kahon ng mga lumang sinulid ng kanyang ina, ang isang beses na nakita niya itong nagsusunod ng ilang papel sa likod ng bahay noong bata pa siya. Ang mga gabing mag-isa itong umiiyak, ngulit kinabukasan na iparang walang nangyari. At ang pinakamalinaw sa lahat, ang bilin nitong paulit-ulit noong may sakit na ito. Anak, may mga katotohanang darating sa tamang panahon. Kapag dumating ang araw na iyon, piliin mong maging matatag. Nanginginig ang labi ni Tisay. Ito ba yun, Nay? Bulong niya, halos hindi marinig ang sariling boses. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto ng lounge, halos mabitiwan niya ang wallet. Anong ginagawa mo riyan? Boses iyon ni Kier Aldama. Agad na tumayo si Tisay, hawak ang wallet sa magkabilang kamay. Sir, may nakita po akong nahulog. Mabilis ang tingin ni Kier sa wallet. Akin na. Ngulit bago pa man ito makalapit, isa pang boses ang narinig nila mula sa pintuan. Hindi kay Kier yan. Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Crisanto Vallejo, matangkad, tuwid ang tindig, at gaya ng bati ay malamig ang muka. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang bigat ang presensya niya. Maingat ang bawat hakbang habang lumalapit. Wallet ko yon, diretso niyang sabi. Agad na iniabot iyon ni Tisay, pero napansin ni Crisanto ang panginginig ng kamay niya. May problema ba? Tanong niya, bahagyang nakakunot ang noo. Walang lumabas na salita sa umpisa. Pakiramdam ni Tisay ay natuyo ang lalamunan niya. Nandoon si Kier, tahimik pero nagmamasdan. Ang buong mundo niya ay tila nakatungtong sa iisang sandali. Sir, mahinang sabi ni Tisay. Pasensya na po, hindi naman po sinadya na makita. Ano ang nakita mo? Malamig, mulit kontroladong tanong ni Crisanto. Napayuko si Tisay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang manahimik o sabihin ng totoo. Ngunit sa puntong iyon, pakiramdam niya ay wala na ring saysay ang pagtatago.
Yung litrato po, sabi niya, halos pabulong. Yung litrato po ng babae sa wallet ninyo? Saglit na natigil si Crisanto. Kita sa mukha nito ang biglang paninigas ng panga at doon lalo siyang kinabahan. Anong tungkol sa litrato? Tanong ng CEO, mas mababa na ang boses ngayon. Dahan-dahang nag-angat lang tingin si Tisay. Namumuo na ang luha sa mga mata niya, hindi dahil gusto niyang umiyak, kundi dahil hindi na niya mapigilan ang bigat ng nararamdaman niya. Sir, ang babae pong nasa litrato, nanginginig siyang sabi. Siya po ang nanay ko. Parang huminto ang hangin sa loob ng lounge. Maging si Kier ay napatingin ng mariin kay Tisay. Sa unang pagkakataon, nawala ang kayabangan sa mukha nito at napalitan ng hilaw na pagkabigla. Si Crisanto naman ay nanatiling nakatitig kay Tisay, ngulit ang ekspresyon niya ay dahan-dahang nagbago. Mula sa kontroladong lamig, napunta sa hindi maipaliwanag na pagkagulat. Parang may matagal ng saradong sugat na biglang may pumunit. Ano ang pangalan ng ina mo? Tanong niya. Ni Risa Vergara po. Sa unang pagkakataon, napaatras ng bahagya si Crisanto. Hindi iyon malaking galaw pero sapat para maramdaman ni Tisay na tinamaan siya ng pangalan. Napansing lahat ni Kier ang nangyari kaya agad itong nagsalita, pilit pinapahina ang tensyon. Sir, baka po may maling akala lang. Marami namang magkakamukha. Lumabas ka muna, Kier. Putol ni Crisanto, hindi inaalis ang tingin kay Tisay. Pero sir, I said, leave. Walang nagawa si Kier kundi sumunod. Pagkasara ng pinto, lalo lamang lumalim ang katahimikan. Huminga ng malalim si Crisanto at hinawakan ng mahigpit ang wallet. Sino ang nagsabi sa iyo ng pangalang iyan? May iba pa bang nakakaalam? Wala po. Nanay ko po talaga siya. Bata pa lang po ako nang namatay siya. Wala po akong alam kung bakit nasa inyo ang litrato niya. Matagal bago sumagot ang CEO. Tisay, unang beses na lumambot ng bahagya ang boses niya. Kailangan kitang makausap ng maayos. Hindi ngayon, hindi rito. Sir, sino po ba ang nanay ko sa inyo? Hindi agad sumagot si Crisanto. Ngumit sa mga mata nitong noon ay laging malamig at sarado, may tila sumiklab na ulang alaala at kasama nito ang takot na matagal nang nakatago. Kailangan ko munang makasiguro, saad niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ang pangalang ni Risa ay matagal nang nakabaon sa pamilyang ito. Hindi alam ni Tisay kung mas matatakot ba siya o mas aasa sa narinig. Paglabas niya ng lounge makalipas ang ilang minuto, para siyang lumulutang. Kasalubong niya si Bog sa dulo ng hallway na tila nagtataka sa maputlang mukha niya. Tisay, anong nangyari sa'yo? Hindi siya agad nakasagot, nanghinginig pa rin ang tuhod niya. May nakita ako, bulong niya. At pakiramdam ko, hindi na magiging pareho ang lahat pagkatapos nito. Hindi pa alam ni Tisay na sa oras ding iyon, sa loob ng opisina niya, tinawagan na ni Crisanto si Kier para magpa-background check ng lihim. Hanapin mo lahat ng records tungkol kay Maristela Vergara, pamilya, address, agency file, lahat. At huwag na huwag itong lalabas. Samantala, sa kabilang bahagi ng floor, nakarating na kay Luz Biminda ang pangyayaring nagtagal ng ilang minuto sa private lounge kasama ang CEO at ang janitress na matagal niyang minamaliit. Ano? Taas kilay nitong sabi. Mag-isa sila sa loob? Opo, mang, sagot ng isang admin staff. At parang seryoso po ang usapan. Nakangiting tumingin si Luz Biminda sa direksyon ng lounge. Hindi ko gusto yan. Malamig niyang sabi. May kakaiba sa babaeng yon at aalamin ko kung ano. Sa isang iglap, ang simpleng pamumulot ng wallet ay hindi na lamang tungkol sa katapatan ng isang janitress. Ito na ngayon ang simula ng pag-uga sa isang lihim na matagal nang ibinaon sa katahimikan. At sa unang beses sa buhay ni Tisay, ang nakaraan ng kanyang yumaon na ina ay hindi na lamang alaala. Isa na itong pintong bumukas at sa likod nito, may katotohanang kayang pagbaguhin ang lahat. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Kung nasaan man kayo ngayon, nasa bahay, biyahe, trabaho o nagpapahinga lang, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Habang lumalalim ang kwento ni Tisay, mas lalo nating makikita na may mga katotohanan kahit matagal itinago, darating pa rin ang araw na lalantad. Hindi na talaga naging pareho ang lahat pagkatapos ng gabing iyon.
Mula nang nasabi ni Tisay sa mismong CEO na ang babaeng nasa wallet nito ay ang yumao niyang inang Nerissa Vergara, para bang may unsyaming pinto na nabukas sa Verilax Holdings. Isang pintong matagal nang isinarado ng mga taong ayaw maungkat ang nakaraan. At kahit wala pang malinaw na sagot, ramdam na ni Tisay na hindi na simpleng trabaho lang ang babalikan niya araw-araw. Kinabukasan, halos hindi siya makatingin ng diretso habang pumapasok sa service entrance. Pakalamdam niya ay bawat matang nakakasalubong niya ay may alam na. Ngulit sa totoo, wala namang malaking kumpirmadong nakalalat. Ang meron lamang ay isang mabigat na kaba at ang nakakabiling pakilamdam na may malaking bagay nang gumagalaw sa likod ng katahimikan. Oh, ba't parang mas namumutla ka ngayon kesa kahapon? Punaagan ni Bogs malihan nang makita siya. Wala naman. Maikling sagot ni Tisay habang nilalagdaan ang logbook. Hindi siya nilubayan ni Bogs ng tingin. Tisay, huwag mo akong lokohin. Kahapon pa kita kilala na parang gustong may takbuhan. May nangyari ba sa taas? Saglit na napahigpit ang hawak niya sa ballpen. Gusto niyang magsabi, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano ba ipapaliwanag na ang buong buhay niyang akala niya ay simpleng paghihirap lang, biglang nagkaroon ng aninong konektado sa pinakamakapangyarihang pamilya sa kumpanya? Hindi ko pa pwedeng sabihin, marahan niyang tugon. Kasi ako rin, hindi ko pa naiintindihan. Tumango si Bogs, bagaman halatang nag-aalala. Basta tandaan mo lang, may mga tao rito na hindi lahat nananakit. Kapag may kailangan ka, magsabi ka. Malaki ang pasasalamat ni Tisay sa mga simpleng pangungusap na iyon. Sa mga panahong parang guguho na ang dibdib niya sa takot, may mga ganitong tao pa palang tahimik na naninindidan sa gilid. Pagdating niya sa utility area, nadatnan niya si Elenita Rosauro na tila may gustong sabihin. Tisay, mahina nitong tawag. Mag-iinat ka ngayon. Bakit po? Lumapit si Elenita at ibinaba ang boses. Narinig kong nagtatanong si Luz Vimindak tungkol sa'yo kagabi. Kung sino raw kasama mo sa lounge, bakit ka raw naabala roon at bakit parang matagal ka raw kinausap ni Sir Crisanto? Parang may lamalig na humaplo sa batok ni Tisay. Pati po ba iyon napansin niya? Aba, ang babaeng yon, kahit kaluskos ng stapler pinapalaki, lalo na kung may pwede siyang gawing issue. Napabuntong hininga si Elenita. Tisay, huwag kang magsasalita ng kung kani-kanino. Hindi lahat dito marunong dumamay. Mas marami pa rin ang marunong manggulo. Hindi pa man nakakasagot si Tisay ay bigla na silang pinuntahan ng isang messenger mula sa executive office. Miss Maristela Vergara? Napatayo siya. Ako po. Pinapatawag po kayo ni Sir Crisanto sa private office niya. Now na raw po. Natahimik ang buong paligid. Maging si Peping Haro na kasalukuyang nagbubuhat ng cleaning supplies ay napahinto at napatingin sa kanya. Si Elenita naman ay napakurap at marahang napahawak sa braso niya. Magdasal ka muna, bulong nito. Dahan-dahang naglakad si Tisay papunta sa executive wing. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay mas umiigting ang timbok ng puso niya. Hindi siya sanay ipatawag sa ganoong opisina. Ang mundo niya ay palaging nasa mga gilid, hallway, pantry, utility room, service elevator. Hindi sa loob ng malalaking opisina kung saan ang bawat gamit ay parang may sariling presyo na hindi niya kayang abutin kahit ilang buwang sweldo pa. Pagdating niya, nadatnan niya si Crisanto Vallejo na nakatayo sa tabi ng malawak na bintanang tanawang lungsod. Wala si Kier, wala ring ibang tao. Tanging ang CEO at ang bigat ng hindi pa nasasagot na mga tanong. Umupo ka, sabi nito. Hindi masyadong malamig, ngunit seryoso pa rin. Okay lang po, sir. Dito na lang po ako. I said, sit. Dahan-dahan siyang umupo sa upuan na nasa harap ng mesa. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya. Tahimik muna si Crisanto. Pagkatapos ay inilapag nito sa mesa ang isang manipis na brown envelope. May ilang records akong ipinahanap kagabi. At may isa akong taong matagal ko nang pinagkakatiwalaan sa legal team na muling tinawagan. Sir? Hinina ni Tisay. Ang pangalang ni Risa Vergara ay hindi pamilyar sa ordinaryong empleyado, pero sa pamilya namin, hindi iyon basta pangalan lang. Parang sumikip ang hangin sa dibdib ni Tisay. Sino po ba siya sa inyo? Huminga ng mabigat si Crisanto bago sumagot. Bago pa ako ipinanganak, may isang babae raw na minahal ng gusto ng ata ko. Hindi siya galing sa mayaman o kilalang pamilya. Tahimik lang siya, nagtatrabaho, marunong manahi, at ayon sa iilang lumang tao na nakaalala, malinis ang intensyon niya. Saglit itong tumingin sa malayo.
Ang babaeng iyon ay si Nerissa. Napahawak ng giid ng upuan si Tisay. Pero bakit po? Bakit hindi ko alam? At bakit nasa wallet ninyo ang larawan niya? Dahil ang atak ko ni Crisanto ay hindi niya siya nakalimutan. Kahit ikinasal siya kalaunan sa babaeng pinili ng pamilya, may ilang bagay siyang itinago hanggang sa huli. Isa na ron ang retratong nakita mo. Parang unti-unting bumibigat ang lahat sa dibdib ni Tisay. Ang kanyang ina, ang simpleng babae sa alaala niya, ay hindi pala basta lumipas lamang sa mundo ng mga Vallejo. May mas malalim pala itong pinanggalingan. Sir, anong nangyari sa kanila? Sa tanong na iyon, bahagyang tumigas ang mukha ni Crisanto. Yun din ang sinusubukan kong alamin, sagot niya. Dahil sa lahat ng lumang record na hawak ko, iisa ang paulit-ulit na butas. Bigla na lang nawala si Nerissa sa kwento. Parang binura. Binura? Ulit ni Tisay nanginginig ang boses. Tumango si Crisanto. May ilang lumang payroll entries, charity appearances, at isang memo ng former legal department na nawawala na ngayon sa Central Archive. Pero may isang retired clerk na natagpuan ng abogado namin. Ayon sa kanya, hindi kusang lumayo si Nerissa. May nangyari. Bago pa makapagsalita si Tisay, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakabarong at may salamin, si Attorney Benhur Callica, ang matagal ng legal counsel ng pamilya Vallejo. Nasa mukha nito ang bigat ng isang taong alam na ang susunod na sasabihin ay may kakayahang sumira o bumuo ng buhay. Sir, sabi nito kay Crisanto, saka tumingin kay Tisay. Ikaw si Maristela? Opo. Kamukhang-mukha mo ang nanay mo sa mata. Mahina nitong sabi. Parang may humaplo sa damdamin ni Tisay. Hindi niya alam kung bakit, pero sa simpleng linyang iyon ay para bang unang beses may nagsabing totoo at marahan ng isang bagay tungkol sa kanyang ina. Attorney, sabi ni Crisanto, sabihin mo sa kanya ang alam natin. Umupo si Attorney Callica sa gilid at marahang inilabas ang ilang photocopy ng luma at bahagyang kupas na dokumento. Maristela, ang ina mo ay minsang nagtrabaho sa isa sa dating textile affiliates na suportado ng mga Vallejo. Hindi siya mataas na empleyado, pero kilala siya ng ilang tao dahil masipag at tahimik. Doon siya unang nakita ng ama ni Sir Crisanto. Tapos po, sa umpisa, walang problema, pero hindi gusto ng ilan sa pamilya ang paglapit ng isang babaeng ordinaryo sa isang lalaking itinakdang magpakasal para sa negosyo. Hindi na pinangalanan ni Attorney Callica agad kung sino ang ilan, ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Tisay na may makapangyarihang kamay na nakialam sa buhay ng kanyang ina. Minsang pong sinisiraan siya? Tanong ni Tisay pilit na pinipigil ang boses. Hindi lang siniraan, sagot ng abogado. May indikasyon na pinwersa siyang lumayo. May bayad na inilabas noon mula sa isang family account na hindi malinaw ang layunin at may mga testigong nagsasabing may nagbanta sa kanya. Nanlamig si Tisay. Sino po? Tahimik si Attorney Callica. Si Crisanto naman ay sumingit. May hinala ako at ang taong may kakayahang gawin iyon noon ay ang tiyahin kong si Doña Celestia. Parang may pumutok sa loob ng tenga ni Tisay. Hindi man niya pa nakikita ng personal ang matandang babaeng iyon, alam niyang isa ito sa mga makapangyarihang miyembro ng pamilya Vallejo. Ang tipong sapat ang pangalan para tumahimik ang mga tao sa boardroom. Bakit po? Mahinang tanong niya. Dahil sa pamilya namin, ang pag-ibig ay hindi laging pwedeng manaig laban sa pera at impluensya. Nag-init ang mga mata ni Tisay. Hindi siya nanay umiyak sa harap ng iba, lalo na sa harap ng CEO. Pero sa mga sandaling iyon, hindi na lang iyon tungkol sa lihim. Tungkol iyon sa isang inang buong buhay niyang inakala na tahimik at simpleng namuhay lang, pero pala'y pinilit manahimik ng mga taong mas makapangyarihan. Samantala, sa labas ng opisina, nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulong. Nakita mo, 2 beses na raw pinatawag si Sir Crisanto si Tisay. Grabe, janitress lang yun ha? Baka naman may alam siyang hindi natin alam. At sa pangunguna ni Luz Viminda Bascos, ang mga bulong-bulong ay mabilis naging rason. Ay naku, ang dami talagang umangat gamit ang drama. Unang-una, hindi ko gustong ang espesyal na atensyon sa mga taong hindi naman dapat nasa executive matters. Narinig ito ni Piping habang dumaraan at hindi napigilang sumagot.
Ma'am, baka naman po may importante lang talagang dahilan. Matalim ang tingin ni Luz Viminda. At mulang kailan ka pa nakikialam sa usapan ng supervisors? Natigilan si Peping at napayuko. Ngunit kita iyon ni Elenita na agad lumapit. Ma'am Luz Viminda, mahinahon ngunit matigas nitong sabi. Hindi po siguro maganda na nagkakaganito ang usapan kung wala pa namang malinaw. Hindi kita tinatanong, Elenita. Malamig na sagot nito. Sa gilid, naroon si Kier Aldama. Tahimik ngunit mapagmasid. Hindi siya nagsasalita, ngunit halata sa mga mata niyang may sarili na siyang kalkulasyon. Para sa mga katulad niya, ang anumang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa kumpanya ay hindi simpleng chismis lang. Isa itong oportunidad. Bandang hapon, pabalik na si Tisay sa utility area nang bigla siyang harangin ni Luz Viminda. Anong meron sa'yo at sa CEO? Direkta nitong tanong. Ma'am, may pribado po kaming pinag-uusapan. Pribado? Taas kilay nito. Simula kailan nagkaroon ng pribadong usapan ang janitress at ang CEO? Baka nakakalimutan mo ang lugar mo rito. Masakit ang salitang iyon, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na agad yumuko si Tisay. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Hindi ko po nakakalimutan ang trabaho ko, ma'am, pero hindi rin po ako sinungaling. Saglit na natigilan si Luz Viminda. Marahil hindi ito sanay na may marahang tumatapat sa kanya. Talaga? Naninikip ang boses nitong sabi. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Pagkalayo ni Tisay, nanginginig ang tuhod niya. Hindi dahil sa pagsagot niya, kundi dahil alam niyang ang susunod na mga araw ay hindi na magiging payapa. Ngunit kasabay ng takot ay may kakaibang katatagan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may dahilan na siya para hindi na lang basta lunukin ang lahat. Gabi na nang makauwi siya sa bahay. Nadatnan niya si Junver na gumuguhit ng floor plan sa lumang notebook, habang si Lola Salve ay tahimik na nakaupo malapit sa bintana. Ate, tawag ni Junver. May nangyari ba? Umupo si Tisay at marahang hinawakan ang kamay ng lola niya. Lola, totoo po ba na may nanakit kay nanay noon? Na may mga taong nagpilit sa kanya na lumayo? Biglang namutla si Lola Salve. Napaupo ito ng tuwid at tila nabigatan sa tanong. Sino ang nagsabi sa'yo? May nalaman po ako sa kumpanya at parang hindi lang basta pagkakakilala ang meron si nanay sa pamilyang may-ari. Napapikit si Lola Salve. At nang muling dumilat, ay kita ang matagal ng tinatagong lungkot. Hindi ko alam ang lahat, pero isang gabi, umuwi ang nanay mo noon na sobrang tahimik. May pasa siya sa braso. Ayaw niyang magsalita. Paulit-ulit lang niyang sinabi sa akin, Inay, kailangan kong ilayo ang anak ko sa gulong hindi natin kayang labanan. Nanlaki ang mga mata ni Tisay. Pasa? Tumanggo ang matanda at namuo ang luha sa gilid ng mata nito. Tinanong ko siya kung sino ang may gawa. Hindi siya sumagot. Pero mula noon, isinunog niya ang ilang sulat, tinago ang ilang litrato, at hindi na niya kailanmang binalikan ang lugar na pinagtatrabahuhan niya. Sa narinig na iyon, lalong tumibay sa dibdib ni Tisay ang isang bagay. May nagkasala sa kanyang ina. At ang kasalanang iyon ay hindi basta paninira lang. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng ancestral residence ng mga Vallejo, nakatayo si Crisanto sa harap ng isang lumang kabinet ng mga dokumento. Sa isip niya, hindi na ito simpleng paghahanap sa nakaraan ng ama niya. Isa na itong pag-uusig sa isang kasinungalingang maaaring pinunduhan, pinlano, at pinangalagaan ng sarili niyang dugo. At sa gabing iyon, ginawa niya ang isang desisyong magpapabago lalo sa mga susunod na araw. Pinawagan niya si Attorney Callica. Attorney, malamig ngulit tiyak niyang sabi, hanapin mo si retired clerk na si Avelino Sarmiento at pati na ang dating midwife na Puring Vidad. Gusto kong lumabas ang buong katotohanan, kahit sino ang madamay. Samantala, sa madilim na bahagi ng kumpanya, hindi rin natutulog ang mga taong may gustong protektahan ang kanilang sikreto. Sa private bar ng isang exclusive na hotel, tahimik na nakikipagkita si Kier Aldama
sa isang lalaking bihis na bihis, mayabang ang tindig at may malamig na ngiti. Si Denzel Vallejo, ang ambisyosong pinsan ni Crisanto. So, totoo pala. Tanong ni Denzel habang umiikot ang baso ng mamahaling alak sa kamay niya. Hindi ko pa alam ang buong detalye. Sagot ni Kier, pero ramdam kong delikado ito at kapag may lumang sikreto tungkol sa pamilya, siguradong may masisira sa board. Ngumisi si Denzel. Maganda, sabi niya, dahil kapag nasira ang imahe ni Crisanto, mas mapapadali ang gusto ko. Hindi pa alam ni Tisay na habang unti-unti niyang binubuksan ang katotohanan sa nakaraan ng kanyang ina, may mas malalaking taong nagsisimula ng gumalaw para patahimikin siyang muli. At sa pagitan ng mga lihim, mga sugat at mga kasinungalingang ilang taon ng kinubli, unti-unti nang sumisilip ang mas mapait na katotohanan na ang pangalan ng kanyang ina ay hindi lang basta nakalimutang alaala. Ito pala ang mitsa na kayang magpabagsak sa mga taong matagal nang naghahari sa takot. Bago tayo dumako sa isa na namang matinding bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ng bawat isa sa inyo. Saan man kayo naroroon ngayon, sa bahay, sa biyahe, sa trabaho, o nagpapahinga bago matulog, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Habang mas lumalalim ang laban ni Tisay, mas lalo nating makikita na may mga taong kayang yurakan ang dangal ng iba, pero darating pa rin ang araw na ang mga matagal nang inapakan ay matututong tumayo para sa sarili. Pagkatapos ng gabing iyon, kung kailan nalaman ni Tisay mula kay Lola Salve na minsang umuwi ang kanyang inang si Nerissa na may pasa sa braso at takot sa mga matang hindi nito kayang labanan, hindi na talaga siya nakatulog ng maayos. Sa maliit nilang inuupahang silid sa Pasig, tahimik ang lahat. Ngunit ang isip niya ay waring dinadagundong ng napakaraming tanong. Sa paanan ng lumang kabinete, nakapatong pa rin ang lumang framed photo ng kanyang ina. Ngayon, hindi na niya iyon tinitingnan bilang simpleng alaala lamang ng isang mapagtiis na magulang. Nakikita na niya rito ang larawan ng isang babaeng minahal, sinira, tinakot at pinilit manahimik. At mas masakit doon, wala siyang nagawa noon para ipagtanggol ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya batang walang alam at hindi na rin siya papayag na manatiling tahimik ang lahat. Kinabukasan, pumasok si Tisay sa Verilux Holdings na mas tahimik kaysa dati, ngulit mas matatag ang lakad. Napansin agad iyon ni Boggs Malijan sa service entrance. Parang ibang tindig mo ngayon sabi nito habang inaabot sa kanya ang logbook. Mukhang may binuong desisyon. Meron nga, hindi mihang sagot ni Tisay. Ano? Huminga siya ng malalim. Ayoko nang matakot Kuya Boggs. Sandaling natahimik ang gwardiya. Tinignan siya nito na parang sinusukat kung gaano kabigat ang dinadala niya. Maganda yan, sabi nito. Pero tandaan mo, kapag lumalaban ang taong matagal nang nilang minamaliit, doon sila mas naninindak. Tumanggo si Tisay. Alam ko po. Sa pantry, nadatan nang inang nagtitimpla ng kape si Alenita Rosauro, ngunit hindi gaya ng dati na masigla agad magsalita, ngayon ay tila may bigat din ang mukha nito. Tisay, bungadagad ni Alenita, may chismis na umiikot sa admin bay. Hindi na nagtaka si Tisay. Ano na naman po yun? Na raw may espesyal kang pabor mula sa kaas, na kaya ka laging pinapatawag ay dahil nakakaawa raw ang kwento mo. Meron pang nagsabi na baka ginagamit mo raw ang pagkamatay ng nanay mo para mapansin ka. Napapikit si Tisay. Kahit inaasahan na niya, iba pa rin ang tama ng ganitong uri ng chismis. Hindi lang trabaho niya ang sinisira, pati alaala ng kanyang inay nadadamay na. Sino po ang nagpapakalat? Hindi na sumagot si Elenita. Tinignan na lang niya ako. Tinignan na lang niya siya ng diretsyo. Sapat na iyon, hindi na kailangang pangalanan pa. Si Ma'am Luz Viminda, mahinahong sabi ni Tisay. Siyang pasimuno, sagot ni Elenita. Pero mas masakit, maraming sumasakay. Ang dali talagang manghusga ng mga taong hindi naman alam ang buong kwento.
Sa likod ng galit at lungkot, may kakaibang katahimikan na unti-unting nabubuo sa dibdib ni Tisay. Noon, lulunukin niya lang ang lahat. Ngayon, pakiramdam niya ay may hangganan na. Bago pa siya makapagsimula sa paglilinis, muling may dumating na mensahero mula sa executive office. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sa private office ni Crisanto dinala, kundi sa isang maliit na conference room sa legal wing. Pagpasok niya roon ay nadatanda niya si Crisanto, si Attorney Benhur Callica at dalawang bagong mukha, isang matandang lalaki na payat at bahagyang kuba at isang kulubot ngunit mapalas pa rin ang matang babae. Maristela? Sabi ni Crisanto, sila si Mr. Avelino Sarmiento at Aling Puring Bidad. Napatitig si Tisay. Naramdaman niya agad na hindi basta mga tao ang kaharap niya. Sila ang mga pirasong matagal nang nawawala sa kwento ng kanyang ina. Ang matandang lalaki ang unang nagsalita. "Ikaw ang anak ni Nerissa?" Tanong ni Avelino, halos nanginginig ang boses sa katandaan. "Opo." Napayuko ito at dahan-dahang tumanggo. "Pasensya ka na, Hiha, matagal akong natahimik." Hindi agad nakaimik si Tisay. Si Aling Puring naman ay tumingin sa kanya na may lungkot sa mukha. "Ang nanay mo," sabi nito, "isa sa mga pinakamatitibay na babaeng nakilala ko. Pero kahit ang matitibay, may hangganan din kapag masyado nang dinudurog." Umupo si Tisay at pilit pinatatag ang sarili. "Pakiusap po, sabihin ninyo sa akin ang totoo." Huminga ng malalim si Avelino bago nagsimula. Noong mga panahong nagtatrabaho pa siya bilang records clerk sa isa sa mga lumang affiliate ng Vallejo family, nakita raw niya kung paanong unti-unting naging malapit si Nerissa sa yumaong ama ni Crisanto na si Don Severino Vallejo. Hindi raw iyon uri ng relasyon na magaspang o kahiyahiya. Sa katunayan, ayon kay Avelino, si Nerissa pa nga ang madalas umiwas sa anumang makapagsasalita ang iba. Hindi siya mukhang babae na may balak makinabang, sabi ni Avelino. Tahimik siya, matalino, at sobrang maingat, pero halatang mahal siya ni Don Severino. "Alam po ba ni nanay na may kalaban siyang pamilya?" tanong ni Tisay. "Alam niya," sagot ni Aling Puring. "At iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang umiiyak sa klinika dati kapag wala ng tao. Minsan pa nga, sabi niya sa akin, hindi ko kailangang maging mayaman. Ang gusto ko lang, huwag nila akong apakan ng parang wala akong dangal." Parang piniga ang puso ni Tisay sa narinig. Nagpatuloy si Avelino. Ikinuwento nitong isang araw ay ipinatawag si Nerissa sa ancestral residence ng mga Vallejo. Hindi siya basta inanyayahan, pinilit siya. At ng gabing iyon, hindi niya nakita ang buong pangyayari, ngunit ilang araw pagkatapos ay may pirmahan ng ilang papeles na hindi maipaliwanag, may inilabas na pera mula sa family account, at bigla na lamang nawala si Nerissa sa records ng kumpanya. "Sino po ang nag-utos?" tanong ni Tisay, kahit alam na ng dibdib niya ang sagot. Tahimik muna ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito kay Crisanto bago sumagot. "Si Doña Celestia." Parang umalingaw-ngaw sa silid ang pangalang iyon. Si Crisanto ay hindi na natigag. Halatang inaasahan na niya iyon. Ngunit sa mukha ni Tisay, malinaw ang sakit. Ang tiyahin ng CEO, ang babaeng nirerespeto at kinakatakutan ng marami sa kumpanya, ang mismong nagpasimuno pala sa pagkawasak ng katahimikan ng kanyang ina. "Anong ginawa niya kay nanay?" tanong ni Tisay, halos bubulong. Si Aling Puring ang sumagot. Tinakot siya, sinabihan siyang makukulong ang lalaking mahal niya sa gulo ng negosyo, sinabihan ding sisirain ang pangalan niya at ng magiging anak niya kung hindi siya lalayo. At napatigil ito, saka marahang nagpatuloy. "May humawak sa kanya ng marahas. Nang dumating siya sa akin kinabukasan, may pasa siya sa braso at tadiliran." Napatakip ng bibig si Tisay, hindi niya namalayang unti-unti nang bumabagsak ang luha sa pingin niya.
Hindi na iyon hinala. Hindi na iyon pira-pirasong alaala. Ito na ang klinadong ebidensya na ang kanyang ina ay hindi simplang lumayo lamang, pinilit itong umalis, sinira ang dignidad ito at pinatahimik ng takot. Maya-maya, inilabas ni Attorney Calica ang ilang papeles. May nahanap kaming lumang affidavit. Hindi ito na-file noon sa korte pero pinirmahan ni Avelino matapos niyang masaksihan ang ilang irregular entries at ang utos na alisin sa records ang pangalan ng kanyang ina. May kasamang bank trail na nag-uugnay sa confidential family account na kontrolado noon si Doña Celestia. Tinignan ni Tisay ang dokumento, parang hawak niya ang unang aktwal na piraso ng hustisya para sa kanyang ina. Ngunit alam niya na hindi dito matatapos ang lahat. Pagbalik niya sa trabaho, lalo lamang lumala ang pagtrato sa kanya. Sa hallway alang, narinig na ng pabulong ang tawanan ng ilang admin staff. Nang dumaan siya, may isa pang nagsabing, "Ayan na, si Favorite." May isa namang nagpahayag ng medyo malakas, "Grabe, may backstory pala, kaya pala mahalaga." Hindi siya pumatol. Dumiretso siya sa utility closet para kunin ang mop at basahan. Ngulit sa loob niya, bawat salita ay parang karayom. Hindi pa roon natapos. Bandang tanghali, ipinatawag siya ni Luz Viminda sa HR side office. Pagpasok niya, naroon ang supervisor na parang handang manglamon gamit ang tingin pa lang. "Umupo ka," sabi nito. Hindi umupo si Tisay. "Ano po yun, ma'am?" Lalong naningkit ang mata ni Luz Viminda. "Bakit? Dahil pinapansin ka na ng CEO, hindi ka nasusunod?" "Hindi po iyon ang ibig kong sabihin." "Alam mo, Maristela, malamig nitong sabi. Napakadali para sa mga kagaya mo na gumawa ng kwento. Mahirap ka, patay ang nanay mo, janitress ka, natural, madaling maawa ang mga tao." Napahigpit ang kamao ni Tisay, ngunit pinilit pa rin niyang kontrolin ang sarili. "Kung may gusto po kayong sabihin, diretsuhin ninyo na lang po." Napangisi si Luz Viminda. "Diretsahan? Sige. Huwag mong isipin na dahil may lumang litrato at kwento ka, bigla kang magiging special dito. Ang kumpanya ay hindi charity ward para sa mga dramatiko." Sa wakas, hindi na napigilan ni Tisay ang sarili. "Hindi ko po hiningi ang awa ninyo," sabi niya, diretso ang tingin. "At lalong hindi ko ginustong masangkot ang pangalan ng nanay ko sa mga taong gaya ninyo na ang bilis manghusga." Natigilan si Luz Viminda. Parang hindi nito inasahang sasagot ng ganon ang babaeng matagal nitong minamaliit. "Anong sabi mo?" "Ang sabi ko po," mas matatag na ulit ni Tisay, "hindi ninyo kilala ang pangalan ng nanay ko, kaya huwag ninyo pong idamay ang pangalan niya sa chismis ninyo." Tumayo si Luz Viminda, naninginig sa galit. "Insolent ka! Araw-araw ninyo akong pinapahiya. Araw-araw ninyo akong pinaparamdam na mababa ako. Pero hindi po kababaan ang pagiging janitress. Trabaho po ito, marangal. At kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo mabubura ang totoo." Paglabas ni Tisay sa opisina, nanginginig ang buong katawan niya. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa unang pagkakataon, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at ang ina niya. Nasaktan siya, oo, ngulit may kung anong bigat na nabawasan sa dibdib niya. Sa hapon ding iyon, muli siyang ipinatawag ni Crisanto. Ngunit sa halip na isa na namang sensitibong tanong tungkol sa nakaraan, iba ang inilahad nito. "Maglulunsad ako ng Internal Employee Welfare Review," sabi ng CEO habang inaabot sa kanya ang isang folder. "Matagal ko nang gustong ayusin ang sistema para sa rank and file at contracted workers. Pero gusto kong may taong totoo ang karanasan, hindi puro nasa papel." Hindi agad na unawaan ni Tisay. "Sir? Hindi kita basta iaangat dahil sa nalaman natin. Ayoko ng ganon. Pero gusto kong marinig ang mga hinaing ng mga empleyadong hindi napapansin. Mga utility, janitor, pantry staff, messenger, guards. At gusto kong makatulong ka." Parang hindi siya makahinga sa narinig. "Ako po?" "Yes," sagot ni Crisanto. "Hindi bilang pabor, kundi dahil nakita kong may integridad ka at dahil marunong kang tumingin sa mga problemang totoo sa baba. Hindi marangya ang alok, hindi agad promosyon, hindi biglang pag-angat.
Ngunit para kay Tisay, mas mahalaga iyon dahil sa unang pagkakataon, may taong hindi siya tinitingnan bilang kawawang babae o tsismis ng opisina. Nakita siya bilang taong may kakayahang tumulong sa pagbabago. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Kasabay ng trabaho niya bilang janitress, nagsimula siyang tumulong sa pagbuo ng listahan ng mga pangangailangan ng contractual workers. Kulang na PPE, delayed benefits, walang malinaw na grievance line, kulang sa health assistance. Dito niya lalong nakilala ang iba pang side character sa kumpanya. Sina Milet Cordero, isang single mother na taga-records na laging overtime ngunit hindi bayad nung tama. Si Rasul Mempin, isang tahimik na maintenance technician na 3 anak ang pinapaaral. At si Norin Feliciano, isang clinic aide na gustong tumulong ngunit laging binabara ng management kapag welfare budget ang usapan. Sa proseso, unti-unting lumawak ang mundo ni Tisay. Hindi na lang siyang nakayuko sa sahig habang may hawak na mop. Ngayon may hawak na rin siyang kwaderno ng mga hinaing ng mga taong matagal nang hindi napapakinggan. Dahil dito, may mga unang beses sa buhay niya na hindi niya inakalang mararanasan. May mga meeting na pinapaupo siya. May mga taong tumatawag sa kanya ng buong pangalan at hindi lang, "Uy, janitress." May mga kapwa-empleyadong palihim na nagpapasalamat dahil may isang taong mula sa laylayan ang marunong ding magsalita para sa kanila. Ngunit habang siya'y unti-unting tumitibay, lalo ring nagngingit-ngit sa galit ang mga gustong manatiling nakatungtong sa leeg ng iba. Sa isang gabi, lihim na nagkita si Kier Aldama at Denzel Vallejo sa parehong eksklusibong hotel kung saan sila unang nag-usap. "So, totoo nga," sabi ni Denzel habang nakasandal sa silya. "Hindi lang pala basta lihim ng nakaraan, nagagamit pa sa internal reforms." "Mas lumalala," sagot ni Kier. "Kapag naging simbolo ang babaeng yon ng pagbabago sa kumpanya, mas mapapalakas ang posisyon ni Crisanto sa board." Umigting ang panga ni Denzel. "Ayoko niyan." "Anong plano mo?" Ngumiti si Denzel. "Gumawa tayo ng dahilan para magmukhang hindi malinis ang lahat. Memo, financial trail, internal favoritism. Kapag nagmukhang ginagamit ni Crisanto ang kumpanya para iangat ang isang babaeng may personal na koneksyon sa lumang pamilya, sisirain nito ang kredibilidad niya." At sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong sabwatan. Samantala, sa bahay, unti-unting gumaganda rin ang mga unang bunga ng pagtitiyaga ni Tisay. Dahil sa kaunting dagdag na allowance mula sa bagong project work at sa tulong ni Norin sa pagre-refer ng mas murang clinic, na ipatingin niya ng mas maayos si Lola Salve. Hindi man agad gumalin, nabawasan ang matinding pag-ubo nito sa gabi. Si Junver naman ay mas ginahanan sa pag-aaral. "Ate," masayang sabi nito isang gabi habang ipinapakita ang quiz paper, "94 ako sa math." Napangiti si Tisay at hinaplos ang noo ng kapatid. "Sabi ko sa'yo, makakaya mo." "Ate," nag-aalangan itong magsalita, "pakiramdam ko, iba ka na." "Paanong iba?" "Mas matapang." Napatahimik siya. Tumingin siya sa litrato ng kanilang ina na nakapatong sa lumang kahon. Siguro, barahan niyang sabi, "Kasi pagod na akong matakot." Sa mga sumunod na linggo, lumalim pa ang epekto ng Employee Welfare Review. Nagkaroon ng rekomendasyon para sa mas maayos na health assistance ng contractual workers. Iminungkahi rin ang night classes at skill development program para sa gustong umangat sa admin support roles. Isa sa mga unang lumapit kay Tisay tungkol dito ay ang corporate trainer na si Maureen Ziala. "Maristela," sabi ni Maureen habang magkasama silang nag-aayos ng attendance forms, "sayang ka kung dito ka lang habang buhay sa utility line. May ayos kang magsalita, marunong kang makinig at malinaw ang pag-iisip mo." "Huwag naman po," nahihiyang sagot ni Tisay. "Hindi yun pambobola. May night classes na ino-open para sa admin support certification, libre para sa selected internal staff. Mag-enroll ka." "Ako po? Kaya ko po kaya?" "Hindi ka lang ganang sanay," sabi ni Maureen. "Pero kaya mo, malayo nang narating mo. Huwag kang matakot sa susunod na hakbang."
Sa unang pagkakataon, may naglatag sa harap ni Tisay ng posibilidad ng buhay na hindi umiikot sa pagtitiis lamang. At habang unti-unting umaangat ang tingin niya sa sarili, mas lalo ring tumitibay ang isang pangako sa loob niya, na hindi siya titigil hanggat hindi nalilinis ang pangalan ng kanyang ina. Dahil hindi sapat na malaman lang niya ang totoo, hindi sapat na may mga testigo, hindi sapat na siya lang ang naniniwala. Kailangang marinig ng mundo na si Nerissa Vergara ay hindi babaeng sumira ng pamilya, hindi babaeng umasa sa yaman at lalong hindi babaeng dapat kalimutan sa takot. Si Nerissa ay biktima at si Tisay, ang anak nitong dating tahimik na janitress lamang sa gilid ng gunsiling, ay unti-unti nang nagiging boses ng katotohanang matagal na nilang gustong ilibing. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang laban, sapagkat sa kabilang dulo ng kumpanya, may mga dokumentong lihim ng hinahanda. May mga memorandum na binabago ang petsa, may mga trail na gustong palabasing may paboritismo at anomalya. At sa hiling ng magarbong pangalan ng pamilya Vallejo, may mga taong handang magsinungaling muli lamang manatiling nakaupo sa trono ng kapangyarihan. Hindi pa alam ni Tisay na ang pagbangon niya ay papasok pa lamang sa pinakamapanganib na yugto. Ang yugto kung saan hindi lang dangal ng kanyang ina ang nakataya, kundi pati ang bagong buhay na unti-unti pa lang niyang sinisimulang buuin. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa kwento ni Tisay. Gaya ng lagi, i-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Masarap isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga taong sabay-sabay na nakikisama sa paglalakbay ng isang pusong dumaanas ng hirap, paninira at pagbangon. At ngayon ay sasaksihan natin ang wakas ng sugat at ang pagsimula ng bagong buhay. Hindi na nawala sa isip ni Tisay ang huling babala sa kanya ng sariling kutob. Habang unti-unting umaangat ang tingin ng ilang tao sa kanya sa Virelax Holdings, habang mas dumarami ang mga empleyadong lumalapit upang magsumbong ng kanilang mga hinaing, at habang mas tumitibay ang ebidensya na maglilinis ng pangalan ng kanyang inang si Nerissa Vergara, mas lalo namang umiitim ang galaw ng mga taong ayaw magpatalo. Isang umaga, hindi pa siya ganap na nakakapasok sa service entrance, napansin agad ni Boggs Malijan ang kakaibang tensyon sa loob ng gunsiling. Mas maraming nagmamadaling tao sa executive wing, mas dikit-dikit ang bulungan, at mas marami ang tingin na nag-iiwas ngunit halatang may alam. Tanong ni Tisay nang makita niyang maging si Boggs ay mas seryoso kaysa dati. May inabot itong folded printout sa kanya. Nakalat yan sa internal email kagabi. Binuksan niya ang papel at agad siyang nanlamig. Isa iyong leaked memo na may laman ng akusasyon ng possible conflict of interest at special discretionary allocation kaugnay ng Employee Welfare Project. Hindi man taas ang pinangalanan si Tisay, malinaw na siya ang tinutukoy. Isang contracted janitress na di umano'y pinapaboran ng CEO dahil sa personal family history. Parang nanikip ang dibdib niya. Hindi totoo to, bulong niya. Alam ko, sabi ni Boggs, pero kapag kasinungalingan ang nauna, minsan iyon ang unang pinaniniwalaan ng mga tao. Sa pantry, nadatnan niya si Elenita Rosauro nagigil habang nag-aayos ng mga tasa. Napakakapal talaga ng mga mukha nila, sabi nito. Imbes na mahiya sa mga ginawa nila noon, ikaw pa ang ginagawang marumi na yon. Sino po sa tingin ninyo ang may gawa? Hindi na kailangang sagutin iyon ni Elenita. Halatang halata ang sagot. Sa kabilang panig ng gusali, naroon si Luz Viminda Bascos na kunwaring abalang-abala ngunit halatang nasisiyahan sa gulong kumakalat. At sa likod ng formal na katahimikan ng admin floor, naroon si Kier Aldama na mas maingat kumilos ngunit mas mapanganib mag-isip. Hindi pa man lantad, ramdam na ni Tisay na ang sabwatan ni Kier at Denzel ay nagsimula ng gumalaw.
Bandang 10:00, ipinatawag ang emergency board meeting. Hindi na simpleng internal review ang usapan ngayon. May mga miyembro ng board na nagdududa sa pamamalakad ni Crisanto Vallejo. May ilan ding gustong ipatigil ang welfare reforms gamit ang katwirang, hindi ito ang tamang oras para sa reputational risk. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tisay kung gaano kabagsik ang mundo sa itaas kapag may gustong durugin. Tinatawag siya ni Crisanto sa maliit na meeting room sa tabi ng legal wing. Naroon si Attorney Ben-Hur Calica, si Maureen Zala at maging si Noreen Feliciano na tahimik lamang ngunit halatang handang tumestigo kung kinakailangan. Hindi kita isasama sa boardroom, sabi agad ni Crisanto. Ayokong ilagay ka sa gitna ng mga buitring iyon ng walang tamang sandata. Ano pong mangyayari? Tanong ni Tisay, pilit matatag ang boses. Susubukan nilang gamiting laban sa akin ang lahat, sagot ni Crisanto. Ang koneksyon mo sa nakaraan ng pamilya, ang welfare project, pati ang pangalan ng nanay mo. Napababa ng tingin si Tisay. Pasensya na po sir, ako ang naging dahilan. No, putol agad ni Crisanto. Hindi ikaw ang dahilan. Ang dahilan ay ang mga kasinungalingang matagal nang itinayo ng pamilya ko at ang mga taong gusto pa ring mabuhay sa ibabaw ng mga kasinungalingang iyon. Tahimik sandali si Tisay. Pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin. Kung kailangan po akong magsalita, magsasalita ako. Napatingin sa kanya si Attorney Calica. Handa ka ba roon? Dahil kapag nagsalita ka, hindi na iyon simpleng chismis sa opisina. Posibleng umabot sa media, sa korte, sa buong board. Huminga ng malalim si Tisay. Naalala niya ang larawan ng kanyang ina. Ang pasase sa braso nito. Ang mga gabing tahimik itong umiiyak. Ang mga taong minamaliit siya noon. Ang mga araw na nilunok lang niya ang lahat ng pang-aalipusta dahil akala niya'y wala siyang laban. Ngayon, mayroon na. Buong buhay po ng nanay ko ang pinatahimik nila. Sabi niya, ayokong pati katotohanan niya'y ilibing pa rin. Sa loob ng boardroom, gaya ng inaasahan, nagsimula agad ang pag-atake. Nasa unahang bahagi ng mesa si Denzel Vallejo. Pormalang bihis at malinis ang pananalita, ngunit halatang gutom sa kapangyarihan. Sa kanyang kanan ay ilang board members na dati pang malapit kay Doña Celestia. At sa pinakadulong upuan, malamig at tuwid pa rin ang likod ng matandang babae, si Doña Celestia mismo, na dumalo sa kabila ng edad at kahinaan. Waring ayaw hayaang may mangyari nang hindi niya nakikita. Nakakabahala ang mga desisyon kamakailan, wika ni Denzel. A contracted janitor with a suddenly discovered personal history tied to the family becomes part of an internal reform vehicle, and we are expected to believe there is no reputational compromise? Kaya nga may legal review, sagot ni Crisanto. Kalmado, ngunit matigas. At wala kayong maipapakitang ebidensya na may anomalya. May perception. Singit ng isa sa board members. Perception created by whom? Malamig na tanong ni Crisanto. Tahimik ang ilan. Doon pumasok si Attorney Calica. Hindi na siya humingi ng permiso. Isang folder ang inilabag niya sa gitna ng mesa. Before this board entertains malicious speculation, sabi niya, perhaps it is time for the family to confront the origin of this matter. Isa-isang inilatag ng abogado ang mga dokumento. Ang lumang affidavit ni Avelino Sarmiento, ang bank trail mula sa confidential family account na kontrolado noon ni Doña Celestia, ang testimonya ni Aling Puring Vidad tungkol sa pasa at pananakot, at maging ang reconstructed personnel removals na nagpapakitang sinadyang burahin ang pangalan ni Nerissa sa ilang lumang file. Sa unang pagkakataon, nagbago ang kulay ng mukha ng ilang board members. Anong kabulastugan ito? Matalim na sabi ni Doña Celestia, ngunit bakas sa boses nito ang kaunting bitak. Hindi po kabulastugan, sagot ni Attorney Calica, kundi katotohanan na matagal ninyong itinago. Those documents are incomplete, singit ni Denzel. Yet enough to reopen questions of coercion, abuse of authority, suppression of records, and misappropriation of confidential family funds, balik ng abogado. Mabigat ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Crisanto, hindi na bilang simpleng CEO,
kundi bilang anak ng pamilyang minsang nakinabang sa pananahimik ng isang inosenteng babae. Ang nanay ni Maristela Vergara ay hindi manipulator, hindi gold digger, at lalong hindi banta sa pamilyang ito. Sabi niya, ang banta ay ang sistemang pumilit sa kanya na manahimik, at kung may sisira sa reputasyon ng kumpanyang ito, hindi iyon ang paglalantad ng katotohanan, kundi ang katotohanang ito pala ang pundasyon ng ilan sa inyo. Halos hindi na makapagsalita si Doña Celestia sa galit. Pinalaki kita sa pangalan ng pamilya, sigaw nito kay Crisanto. At iyon nga ang sinusubukan kong iligtas ngayon, sagot niya, mula sa kasalanan ng mga gumawa ng mali. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa mismong kasagsagan ng board confrontation, lumabas ang isa pang katotohanan. Sa tulong ng internal audit at ng tahimik na pagsuporta ni na Maureen at Noreen, napatunayan na ang leaked memo laban kay Tisay ay hindi lehitimong board document. Isa itong manipulated file na dumaan sa system gamit ang access credentials na konektado sa office ni Kier Aldama. At nang lalo pang busisiin ang digital logs, lumutang din ang hindi authorized communication nito kay Denzel Vallejo sa mga araw bago kumalat ang memo. Pinatawag agad si Kier sa boardroom. Pagpasok nito, halata ang kaba sa mukha. Hindi na nito mapanindigan ang dating kayabangan. Kier Aldama, did you fabricate internal material to create the appearance of conflict and financial abuse? Sir, hindi po ganon. Answer the question. Napatingin si Kier kay Denzel na agad umiwas ng tingin. Sir, may mga bagay lang po akong sinunod na mga utos, dugtong ni Attorney Kalika. Mula kanino? Tahimik si Kier, nanginginig ang mga hamay nito. At doon nagsimulang bumagsak ang sabwatan. Hindi man nito tuwirang pinangalanan agad si Denzel, sapat na ang kanyang pag-aamin na may pinagawa at may nagsabing kailangang maungusan ang galaw ni Sir Crisanto bago pa ito lumakas sa board. Sapat na iyon para tuluyang mawalan ng tiwala sa kanya ang mga naroon. Sa isang araw, nabasag ang 3 haligi ng kasinungalingan, ang lumang lihim ni Doña Celestia, ang paninira ni na Denzel at Kier, at ang katahimikan na matagal nang ipinataw sa alaala ni Nerissa. Pagkatapos ng board hearing, hindi agad bumalik sa dati ang lahat. Ngunit malinaw ang sumunod na pangyayari. Si Kier Aldama ay agad na suspende at kinusahan sa loob ng kumpanya dahil sa falsification and abuse of access. Si Denzel Vallejo ay tinanggalan ng anumang impluensya sa internal board committees habang nagpapatuloy ang legal review. At si Doña Celestia, bagamat hindi na ikinulong dahil sa edad at komplikasyon sa kalusugan, ay tuluyang inalis sa anumang family authority at kailangang harapin ang kahiyaan ng mga dokumento na nagpapatunay na siya ang nagpasimula ng pananakot at pagbura sa pangalan ni Nerissa. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay hindi naganap sa boardroom. Iyon ay sa company anniversary event makalipas ang ilang linggo. Maraming empleyado ang dumalo. May stage, ilaw, formal na upuan at mga parangal para sa ilang departamento. Ngunit sa gitna ng programa, inihayag ni Crisanto ang isang hindi nakasulat sa orihinal na ahenda. Bago tayo magpatuloy, Sabi niya sa entablado, may utang na pagkilala ang kumpanyang ito sa isang taong hindi kilanman nabigyan ng boses. Tinawag niya si Tisay. Naramdaman ni Tisay ang paninginig ng tuhod niya habang umaakyat sa entablado. Sa harap niya, ang daan-daang empleyado. May ilan na minsang nangutya, may ilan na tahimik lang noon, at may ilan na totoong dumamay. Sa gilid, nakita niya sina Bogs, Elenita, Peping, Maureen, Noreen, Rasul, at Milet. Nasa kanilang mga mata ang tahimik na suporta. Iniabot sa kanya ang mikropono. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang masabi. Ngunit nang maalala niya ang kanyang ina, parang kusa nang dumaloy ang mga salita. Ang nanay ko po, umpisa niya, nanginginig ang boses ngunit malinaw, ay isang simpleng babaeng natutong manahimik dahil iyon lang ang paraang nakita niyang makapagliligtas sa anak niya. Habang buhay ko pong narinig ang mga tao na minamaliit ang mga katulad namin, mga mahihirap, mga kontraktwal, mga nasa gilid lang ng kumpanya. Pero hindi po kahinaan ang tahimik.
Hindi rin po kababaan ang pagiging janitress. Tahimik ang buong bulwagan. Marami pong taon na ang pangalan ng nanay ko ay binitbit ko ng hindi lubos na kilala. Pero ngayon, alam ko na po. Hindi siya babaeng dapat ikahiya. Hindi siya babaeng dapat kalimutan. At kung may aral man po akong gustong iwan dito, iyon ay ito. Ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon, damit o apelyido. At walang sino man ang may karapatang yurakan iyon. Nang natapos siya, hindi agad pumalakpak ang mga tao dahil maraming naluha, maraming napahiya at maraming natauhan. Pagkatapos ay unti-unti nagsimula ang palakpakan. Una, mula sa likod. Kasunod sina Bogs at Elenita. Pagkatapos ay halos buong bulwagan. Hindi iyon palakpak ng awa. Palakpak iyon ng pagkilala. Makalipas ang mga buwan, tunay na nagbago ang takbo ng buhay ni Tisay. Hindi siya biglang naging mayaman sa isang iglap, ngunit naging marangal at malinaw ang kanyang pag-angat. Sa rekomendasyon ni Maureen at sa sarili niyang pagsisikap, natapos niya ang Admin Support Certification sa night classes. Kalaunan, itinalaga siya bilang Program Coordinator ng pinalawak na Employee Welfare Foundation ng Verilux, isang proyektong hindi lang para sa papel, kundi para sa totoong buhay ng mga manggagawang matagal nang hindi nakikita. Sa pamamagitan ng bagong programang ito, naisulong ang scholarship para sa mga anak ng rank-and-file employees. Isa sa unang nabigyan ng tulong ay si Junver, na kalaunan ay nakapasok sa kursong architecture na matagal na niyang pinapangarap. Si Lola Salve naman ay tuluyang naipasok sa mas maayos na gamutan at kahit mahina na ang katawan, mas luminaw ang mga mata nito dahil unang beses nitong nakita ang apo na hindi na lang basta nagtitiis kundi tunay na iginagalang. Naipaayos din ni Tisay ang kanilang lumang tinitirahan. Hindi man mansyon, ngunit naging maaliwalas, matibay at hindi na pinapasok ng ulan. Sa sala nito, may isang simpleng framed certificate sa dingding. Ang pagkilala ng foundation na ipinangalan sa kanyang ina. The Nerissa Vergara Employee Dignity and Welfare Center. Ito ang isa sa mga unang bagay na inaprubahan ni Crisanto bilang pangmatagalang pagbabago sa kumpanya. Isang clinic at resource center para sa rank-and-file workers, contractual staff at kanilang mga pamilya. Hindi naging sentro ng wakas ang pag-ibig. Magawan naroon ang tahimik na paggalang at malalim na ugnayan between nina Crisanto at Tisay. Hindi minadali ang anumang romansa. Mas pinili nilang magtulungan muna bilang dalawang taong parehong nasugatan ng nakalaan at parehong naghahangad ng mas makatarungang hinaharap. At sa katahimikan ng ilang tagpo, sapat na ang tingin nilang may pag-unawa para ipakitang may namumuong bagay na hindi kailangang ipilit o pangalanan agad para maging totoo. Ngunit may huling kabanata pang kailangang isara. Makalipas ang ilang taon, sinubukan pang muling guluhin ni Denzel ang lahat papamamagitan ng paghamon sa ilang restructuring at family asset decisions na konektado sa mga reforma ni Crisanto. Ngunit sa puntong iyon, hindi na siya ang dating may impluwensyang lalaki na kayang bumili ng katahimikan. Masyado nang matibay ang mga dokumento, masyado nang marami ang testigong handang magsalita, masyado nang malinis ang record ng mga pagbabagong isinulong nina Crisanto at Tisay. Sa huli, natalo rin siya. At isang hapon sa Memorial Garden na itinayo sa loob ng Welfare Center, nagtipon-tipon ang mga taong naging bahagi ng mahabang paglalakbay na ito. Naroon si Tisay, si Junver na ngayoy binatang may pangarap at direksyon na, si Lola Salve na nasa wheelchair ngunit nakangiti, sina Bogs, Elenita, Peping, Maureen, Noreen, Rasul at Milet, si Attorney Kalika at si Crisanto. Sa gitna ng hardin, may simpleng marker na may nakaukit na pangalan. Nerissa Vergara, isang babaeng pinatahimik noon, ngulit naging liwanag ng katotohanan kalaunan. Maharang naglagay ng puting bulaklak si Tisay sa paanan nito. Nay,
Bulong niya. Matagal ko pong hinanap kung sino kayo bago kayo naging nanay ko. Ngayon alam ko na. At sana napatahimik na rin namin ang sakit na matagal ninyong binuhat. Tahimik ang paligid. Banayad ang hangin. Wala nang bigat na gaya ng dati. Lumapit si Crisanto sa tabi niya ngulit hindi nagsalita agad. Pagkatapos ay marahan itong nagsabi, hindi man namin maibalik ang nawala sa kanya. Kahit paano, naibalik natin ang dangal niya. Napangiti si Tisay. May luha sa mata, nguit hindi na iyon luha ng takot o pagkawasak. Kahit papaano, sagot niya, naibalik din namin ang buhay namin.